Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Lunes na naman po, 4 na araw na lang at Biyernes na. Panibagong linggo na naman po. Bagong video din ang hatid natin sa inyo. Simulan na po natin ang kwento. Sa isang eskinita, makikita ang isang hunter na duguan. Nagmamakaawa ito sa taong gustong tumapos sa buhay niya. Sinasabi niya na hindi daw ito ang kanilang napagkasunduan. Akala niya ay hahatiin nila ang mga kayamanan na nakuha sa loob ng tower. Pero sinabi ng babae na yun nga ang napagkasunduan nila pero ipapalabas lang nila na aksidente ang lahat na mangyayari dito at mapapasa kanila na ang parte niya. Biglang inatake ng lalaking hunter ang babae dahil sa galit pero biglang may tinawag ang babae. Tinawag niya ito sa pangalang K9. Inutusan niyang kagatin ang dagwang hunter at agad naman itong sinunod ni K9. Sino kaya ang babaeng hunter na ito at bakit sila nambibiktima ng mga kapwa hunter? Isang araw pumunta si Cha Minwoo sa Central Hunter Headquarters. Habang nandoon ay sinisingil siya ng babae dahil nasira daw ang sandatang kanyang hiniram. Nagtataka si Minwoo dahil doble ng halaga ang pinapabayad sa kanya. Natawa na lang ang babae at sinabi na nagbibiro lang siya, di pa siya sisingilin ngayon dahil unang beses pa naman lang ito. Pero sa susunod na mangyari daw ito, ay doble ng halaga ang ipapabayad sa kanya. Kaya mas mabuti daw kapag nakabili na siya at mayroong personal na sandata. Pag-iisipan daw ito ni Minwoo, bigla niyang sinabi na napunta daw siya dito sa headquarters dahil gusto niyang ayusin ang kanyang inventory kaya ibebenta niya daw ang mana stone na nakuha sa Tower of Mazes. Nagulat ang babae sa nakita. Nakilala niya agad na mana stone nga ito ni Rizal. Ayon sa babae ay kadalasan sa auction ibenta ang mga mana stone para mas malaking halaga ang makuha ng mga hunter kung sa auction nila ito maibibenta. Pero kung gusto daw ni Minwoo ng mabilisang pera ay binibili din nila ito pero sa mas mababang halaga nga lang. Pinili ni Cha Minwoo na ibenta ito sa auction dahil mukhang malaki ang makikita niya dito kaya inasikaso na ng babae ang mga kinakailangan. Tinanong ni Minwoo ang babae kung magkano daw na ibenta ang mana stone ni Baphomet. Siguro ay mahal daw ito sa kadahilan ng legendary rank ang Tower of Abyss. Pero sinabi ng babae na kung naibenta nga ito ay siguradong mas mababa ang halaga kumpara sa mana stone ni Rizal. Sumigaw si Baphomet at ayaw maniwala. Ayon sa babae ay dahil ito sa agwat ng mana ng dalawang boss, si Rizal daw ay isang magic attribute na monster. Habang si Baphomet naman ay isang physical attribute na monster. Nang inimbestigahan daw nila ang Tower of Abyss, natuklasan nilang sobrang baba ng mana ni Baphomet. Naalala ni Baphomet ang sinabi ni Beelzebub sa kanya na wala siyang talento sa magic kaya tanging pagpapalabas lang ng mga kadina ang alam niyang magic, sinabi ng babae na sa katunayan. Hindi nila alam kung mababa nga ang mana sa mana stone ni Baphomet, nagtaka si Minwoo. Ayon sa babae ay hindi nila natagpuan ang mana stone ni Baphomet. Naalala ni Baphomet na hindi kinuha ni Raven ang kanyang mana stone at napansin niya din na tila walang gana sa buhay si Raven. Ang mga mana stone ay ang buhay ng mga monster at ito ay permanente. Kahit mamatay ang monster o mawala man ang tower, ang mana stone ay hindi mawawala. Pero ang tanong, nasaan daw ang kanyang mana stone? Habang inaayos ni Minwoo ang kanyang inventory ay napansin niya ang isang espada. Ito ay ang espadang ginamit ni Raven para saksakin siya, pero nakalock pa ang status nito. Nagtataka si Minwoo kung saan ito nanggaling. Bigla namang may gumulong na bola sa paa ni Minwoo. Lumapit ang isang aso at kinuha ito. Nalito naman si Minwoo sa nakitang aso. Tinawag ang aso ng isang babae sa pangalang K9. Lumingon si Minwoo at nakita ang isang babae kasama ang isang lalaki at tila mga hunter din ang mga ito. Magkapatid pala ang dalawa at sila ang nagmamay-ari ng asong si K9. Pinapagalitan ng babae ang kanyang kapatid dahil hindi daw nito binabantayan si K9 kaya nakawala. Umalis na nga ang magkapatid kasama ang aso pero napansin ni Minwoo na may kakaiba sa asong yon. Sinabi ng babae na ang mga aso na iyon ay mga na-awaken din tulad ng mga hunter. Pumunta si Minwoo sa hospital at naibinahagi ang nakita sa doktor. Sinabi ng doktor na isang hunting dog ang nakita niya. Pagkatapos ng The Great Shock, hindi lang tao ang na-awaken kundi pati ibang mga alagang hayop. Unang nadiskubre ito dahil sa alagang pusa ng isang aktres. Ang pangalan ng pusa ay Casey, hindi pa rin nila alam ang dahilan bakit na-awaken ang mga alagang hayop pero sa tingin nila ay sa kagustuhan ito ng mga alaga na protektahan ang kanilang amo.
Biglang nagsalita si Minwoo at sinabi na ang rason na napunta siya dito ay gusto niyang umalis sa guild ng doktor. Ang Sweet Pink Angel. Tinanong ng doktor kung ano naman daw ang mali sa pangalang Sweet Pink Angel. Malambing naman daw pakinggan ito. Biglang inabot ng doktor ang sobre kay Minwoo. Ito daw ang binabayad ni Minwoo sa kanya noong nagtatrabaho pa siya sa minahan. Iniipon niya daw ito. Dito palang makikita na mabuti siyang tao kaya huwag na daw umalis si Minwoo sa guild niya. Total kakailanganin niya ng guild para makapasok sa mga tower. Pero ayaw pa rin ni Minwoo dahil sa kanya naman daw talaga ang perang ito at aalis pa rin siya sa guild. Habang inaasar ng doktor si Minwoo ay bigla namang pumasok si Taeyang. Sinabi ng doktor na matagal din na hindi sila nagkita, bakit daw siya napadpad sa opisina niya. Sinabi niya na may bagong misyon daw para kay Cha Minwoo. Ang target daw ay isang free member party. Ang modus daw ng grupong ito ay inaakit nila ang ibang hunter na bibigyan ng malaking pabuya para sumama sa kanilang raid at pagkatapos ng raid ay nililigpit nila ang mga inosenteng hunter. Ang isang miyembro daw ay isang A rank at ang isa ay B rank. Pero tinatansya nila na mas malakas na sila ngayon dahil matagal na silang hindi kumukuha ng assessment. Habang tinitingnan ni Minwoo ang mga dokumento ay sinabi niyang nakita niya ang mga ito sa headquarters kani-kanina lang. Ano kaya ang magiging plano nila Minwoo para mahuli ang mga target nila? Isang gabi sa isang hotel. Inabutan ng babae ang kanyang kapatid na sobrang high dahil sa bawal na gamot. Sinipa niya ang kapatid sa mukha at tinanong kung inubos niya na naman ang pera nila. Kailangan na nilang maipadala ang pera na yon sa susunod na linggo. Sinabi ng lalaki na makukuha naman daw nila ulit ito sa isang raid lang. Galit na galit ang babae sa pinagsasabi ng kapatid. Sinabi ng babae na merong grupo ng mga hunters na humuhuli at pumapatay sa mga katulad nila kaya kailangan nilang mag-ingat. Para sa lalaki ay mukhang natatakot ang kanyang ate. Naiinis na umalis na ang babae at hinanap ang aso nilang si K9. Sinabihan niya ang aso na mukhang kailangan na naman nilang pumunta ng tower ulit. Kailangan na naman nilang kumuha ng buhay ng mga inosenteng hunter. Pero sinabi ng babae sa aso na konting tiis na lang at matatapos din ito at mabubuo silang 5 muli kasama ang mga magulang nila. Isang gabi ay pumunta na nga sila sa tower. Ito ang Tower of Moonlight. Tinanong ng babae ang kapatid kung nakakita daw ba siya ng hunter na makakasama nila sa raid. Sinabi ng lalaki na nakakita siya ng isang hindi kilalang hunter at may malinis na track record. Nasa B+ ang rank ng hunter na ito at ayon sa investigasyon niya ay malakas din ito. Tinanong ng babae kung nasaan na ang hunter na tinutukoy. Ayon sa lalaki ay nasa loob na ng tower at nagsisimula ng e-clear ang unang palapag. Huwag na daw siyang mag-alala dahil ililigpit din naman nila ito pagkatapos ng raid. Pero sinabi ng babae na siya ang magdedesisyon kung papatayin nila ang hunter o hindi, depende ito sa makukuha nilang kayamanan. Sa isip ng babae ay ayaw na niyang kumuha ng buhay ng ibang tao. Ayaw niya na rin pumatay ng hunter si K9. Sinabi ng lalaki na wala silang makukuha kung hindi nila papatayin ang kasamang hunter. Pumasok na nga sila sa tower at biglang may lumabas na monster sa likuran ng babae habang nakikipagtalo sa kapatid. Sino kaya ang hunter na nakuha nila at makakaligtas kaya ang babae sa malaking monster na yon? Kanina pala sa ospital ay napag-usapan na nila Minwoo, Taeyang, at ng doktor ang kanilang gagawin. Ayon sa doktor ay mahirap makapasok si Minwoo sa kanila dahil nakita na nila ang isa't isa. At kahit takpan daw niya ang kanyang mukha, ay maaamoy pa rin siya ng hunting dog. Mukhang hindi ito madaling misyon dahil mausisa ang magkakapatid sa pagpili ng hunter na bibiktimahin nila. Sinabi ng head nurse na pwede naman na mag-disguise si Minwoo at gumawa sila ng peking tao at mga impormasyon. Kaya iyon na nga ang ginawa nila. Balik sa tower, habang muntik nang mamatay ang babae dahil sa monster ay may isang hunter na pumihil at tumapos sa malaking monster, binati sila ng misteryosong hunter na ito at nagpakilala siya bilang si Hunter Bill. Siya daw ang makakasama sa kanilang raid. Nagsimula na nga silang mag-clear ng mga palapag ng tower. Hindi naman nagsayang ng oras si Bill at nagpakitang gilas sa pagtapos sa mga monster. Suot ang napakakapal na armor at malaking espada ay madali niyang napapatay ang mga monster. Iba't ibang monster ang nakakasalubong nila sa loob ng tower pero wala itong kaproble-problema. Habang pataas na pataas ang palapag ay palakas ng palakas din ang mga monster na nakakaharap nila.
Pero mag-isa lang itong hinaharap ni Bill na walang problema. Tila para sa kanya ay laro lang ito. Ipinakita niya rin ang lakas ng kanyang skill. Isang unique skill, ang Giga Blaze. Sumabog at nasunog ang monster sa ginawang atake ni Hunter Bill. Hindi makapaniwala ang magkapatid sa nakikita. Biglang lumingon si Bill sa kanila at nagsimulang magtanong. Bakit daw namatay ang ice cream? Hindi siya naintindihan ng magkapatid. Dahil daw tinamaan ito ng sasakyan. Biglang tumawa ng malakas si Bill sa sarili niyang joke. Habang ang magkapatid naman ay nanlungo sa narinig. Bago pala pumunta si Minwoo sa tower ay pinagplanuhan nila kung paano niya ipapakilala ang sarili. Sinabi ng head nurse na maganda kapag magpanggap si Minwoo bilang isang lalaking nasa edad 30 pataas. Kailangan niya lang ibahin ang boses niya at magbitaw ng mga dad jokes. Paano naman daw kung lapitan siya ng aso at amuyin? Meron daw pabango ang doktor na pwedeng gamitin at ipahid sa katawan at armor niya. Hindi ito naamoy ng mga tao pero epektibo ito sa aso at sa ibang mga hayop. Nilapitan nga siya ng aso at nang naamoy ni K9 ang pabango, ay biglang lumayo ang aso sa kanya. Pagkatapos ng maikling pahinga ay nagpatuloy na nga sila sa pag-clear ng tower. Habang nakikipaglaban sa mga monster ay nilapitan ng lalaki ang kanyang ate at tinanong kung ano ang tingin nito sa kay Hunter Bill. Ang ibig niyang sabihin ay kung kayang talunin ni K9 ang hunter na katulad niya. Pero nagalit ang babae at sinabi na hindi na nila gagawin ang pagpatay sa hunter. Sinabi ng lalaki na meron daw siyang ideya na pwede nilang gawin. Habang nagpapahinga ay nag-usap ang tatlo at inalok nila si Hunter Bill na maging partner nila sa mga tower raids. Kailangan lang nilang mag-clear ng mga tower na magkasama. Ang hatian naman ay 60% kay Hunter Bill at 40% naman sa kanila. Ang plano pala ng lalaki ay kunin ang tiwala ni Hunter Bill. At kapag nakuha na nila ang tiwala ni Hunter Bill, sa kanya na nila ipapagawa ang trabaho ni K9, ang pagtapos sa mga inosenteng hunter. Hindi na kailangan ni K9 na pumatay ng mga hunter, pero makikita sa mukha ng babae na nag-aalinlangan pa rin siya. Pumayag naman si Hunter Baphomet sa alok ng lalaki. Bigla naman nagsalita ang babae at sinabi kay Hunter Bill na gusto nilang makita ang mukha nito. Kailangan daw nila pagkatiwalaan ang isa't isa kung magtatrabaho sila ng magkasama at weird daw sa pakiramdam na hindi nila nakikita ang itsura niya. Napatigil si Hunter Bill at nag-isip. Naalala niya ang bilin sa kanya ni Taeyang. Kailangan niya lang mapalapit sa magkapatid gaya ng ginawa niya sa unang misyon niya sa mentor. Tinanong ni Minwoo kung hahanapin din ba nila ang mastermind sa likod ng magkakapatid. Hindi, sagot ni Taeyang. Kailangan ni Minwoo pasukin mismo ang kuta ng mga ito. Balik naman sa tower, iginiit ng babae na gusto niyang makita ang mukha ni Hunter Bill. Sinabi ng lalaki na huwag daw niyang pilitin si Bill kung ayaw nitong ipakita. Ayon kay Bill ay wala naman itong problema kaso baka nga lang daw magulat sila. Tinanong ng babae kung dahil daw ba sobrang gwapo niya na magugulat sila. Pero nagbago ang ekspresyon nila nang makita ang itsura ni Hunter Bill. Napakaraming peklat na dulot ng pagkasunog ang nakita nila sa mukha ni Bill. Nakuha niya daw ito nang nakipaglaban siya sa isang boss ng tower. Ang mga peklat sa mukha niya ay sumpa galing sa boss. Ang sumpang ito ay kumapit din sa kanyang anak at ngayon ay unti-unting nawawala ang mukha ng anak niya. Nasubukan na niya ang iba't ibang gamot at doktor pero walang tumalab. Handa niyang gawin ang lahat para magamot lang ang kanyang anak. Ibinalik ni Minwoo ang kanyang helmet pero sa isip niya at tila napasobra ang kanyang pag-arte. Pero nagulat siya sa sinabi ng lalaki. May alam daw itong paraan para magamot ang kanyang anak. Sumunod na araw ay dinalangan ng lalaki si Minwoo sa isang misteryosong lugar. Nagkasakit din daw ang kanilang mga magulang pero dahil sa taong ipapakilala niya ay unti-unting gumaganda ang kondisyon ng kanilang mga magulang. Kaya sigurado siya na magagamot din ang kanyang anak. Pagbukas niya ng pinto ay nakita nila ang dalawang babae na nakasuot ng maskara. Sumayaw ito ng napakaganda na tila may tinatawag na nakakataas na nilalang. Biglang nagpakita ang isang misteryosong lalaki at nagsigawan ang mga tao. Tinatawag nila itong sect leader. Naging emosyonal ang mga taong nakakasaksi sa tinatawag na sect leader. Napapaluhod at napapaiyak ang mga ito na tila isang Diyos ang nasa harapan nila. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa harap ni Cha Minwoo. Parang matatawa siya na hindi alam ang sasabihin sa nakikita. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe sa kanyang system.
Na-unlock niya ang isang main quest. Ang laman ng main quest ay parusahan ng Apostle Lost. Sa isip ni Minwoo ay kakaibang pagkakataon nito. Sino kaya ang Apostle Lost na ito at bakit ganito na lang kataas ang tingin ng mga taong nakapalibot sa kanya? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!